ay isang tugma na tumutukoy sa impluensya ng Sing Sing. Ito rin ay isang super showdown sa pagitan ng kickboxing at Muay Thai. Dalawang mandirigma na may iba't ibang background sa pagsasanay. Sino ang magsasabi sa mundo tungkol sa kanyang lakas sa ulo? Magsimula tayo sa palakpakan. Maligayang pagdating sa mga manlalaro ng asul na panig. Farhad. Here comes the blue corner from the Belarus. I give you Farhad. Susunod, mag-ayos tayo. Kampiyon mula sa Lumpini Boxing Arena ng Thailand. Mga pahinang tumuturo sa gintong sinturon ng Thailand. Ang nagliliwanag na kaluluwa ay nagniningning sa lupa. Here comes the red corner from Thailand. I give you Long Puen. Pinili ng asul na panig si Farhad. Sa edad na 28, may taas siyang 173 cm. Profesional na record, 72 mga tugma, 54 panalo, 16 knockout. Ang manlalaro ng pulang panig ay si Yao Hun Kun mula sa Thailand. 22 taong gulang, taas 178 cm. Profesional na record, 270 labanan, 178 panalo, 61 knockout. Ang referee para sa goal match ay Yi Saracino. May kahilingan. Kamusta sa lahat mga manonood? Ano ang pinapanood mo ngayon? Ang ikasyam na paghinto ng Sichuan ni Emi Legend World Fighting Championship sa Chengdu. Kasalukuyan kaming nasa gymnasium ng Sichuan University. Ako si Tony, ang nagkomento. Ako si Dong Jiantao. Sa ngayon, super battle na ito sa 70 kilo class. Ang manlalaro ng pulang panig ay si Yao Hun Kun mula sa Thailand. Ang manlalaro ng asul na panig ay si Farhad mula sa Russia. Matapos ang unang laro, masasabi mong napakabilis nilang gumagalaw. Naglunsad ng patuloy na pag-atake si Yao Hun Kun. Matapos ang pag-atake ng tuhod, sumunod ang sunod-sunod na pag-atake ng suntok. Ang Yao Hun Kun na ito ay ang kampiyon ng Lumpini ng Thailand. Alam na si Lumpini ay maaaring manalo sa kampyonato sa Thailand. Siya ay isang mataas na bihasang manlalaban ng Muay Thai. Isa siya sa ilan sa Thailand. Mga manlalaro na maaaring lumahok sa kompetisyon ng kaluwalhatian. Ipinapakita nito na bukod sa purong mga pamamaraan ng Muay Thai, mayroon din siyang malalim na pag-unawa sa mga patakaran ng malayang pakikipaglaban. At ang kanyang estilo ng paglalaro ay napaka-adaptable. Mga tugma sa mga patakaran sa kickboxing. Ang Farhad na ito, siya ay isang tao na kilala sa kanyang mabibigat na suntok at sipa. Isang manlalaro ng Russia. Isang tipikal na estilo ng Muay Thai na estilong Europeo. Kaya't ang pag-aaway sa pagitan ng dalawang panig ay tiyak na magiging kapanapanabik. Ngayon tingnan natin. Tumingin mula sa paninindigan. Ang Yao Hun Kun ay isang Muay Thai na paninindigan pa rin na may mas mataas na sentro ng grabidad. Ngunit ang kanyang paraan ng pagtatanggol laban sa boxing, hindi tulad ng mga karaniwang mandirigma ng Muay Thai. Anong uri ng pamamaraan ito? Kapag ang isang ordinaryong manlalaban ng Muay Thai ay nahaharap sa pag-atake ng isang kalaban, gagamitin nila ang ganitong uri ng backhand one-handed defense. Pagkatapos ay suportahan ang iyong sarili gamit ang iyong front hand. Ang estilo ng pagtatanggol na ito ay nagsasangkot ng pagtawid ng dalawang kamay pasulong para sa suporta. At si Yao Hun Kun, tignan mo, ang kanyang mga braso ay nakayakap ng napakalapit sa kanyang sariling ulo. Hindi niya ito tinanggap ng hayagan. Kaya ang kanyang suntok sa ulo ay dapat na may napakakaunting mga kapintasan. Bukod dito, ang kanyang mga pamamaraan sa pagsuntok ay lubhang matindi. Nakikita ko na ang magkabilang panig ay gumagalaw ng napakabilis. Nakita ko kanina, nahuli ni Yao Hun Kun ang sipa sa harap ni Farhad. Ang isa ay naglalabas ng kabayo, ang isang kamay sa harap ay tumama sa tiyan, ang isang hook punch. Tignan natin ang patuloy na pag-atake ni Farhad. Dalawang malalaking swings. Kumantong sa daan pasulong, ugoy gamit ang pangalawang kamay. Ito ay isang kombinasyon ng pag-atake. Ngayon, sinusubukang sulopin ang Yao Hun Kun na ito. Ngunit ang Yao Hun Kun na ito ay tumalikod sa kanyang harap na paa at umikot. Tignan natin ang mga agwat sa pagitan ng magkakasunod na kombinasyon ng mga suntok ni Farhad. Ang nag-iisang counter-attack na ito mula sa pamamaraan ng solong kamao ni Yao Hun Kun.
sa iyong landas ay nasa tamang landas. Ang mga agwat sa pagitan ng pangalawa at pangatlong suntok o ang pangatlo at ikaapat na suntok ay posible. Balikan ka sa takdang panahon, kaya ito ay napakalamig at mapanganib. Sige, natapos na ang unang laro. Sinimulan ng magkabilang panig ang unang laro. Ipinakita niya ang isang napakataas na antas ng telebisyon. Magkabilang panig, ito ay isang brace ng leg at suporta sa tuhod. Higpitan ang leg at pindutin ang mga tuhod. Kumuha sila ng isa sa kanya. Isang kontra-atake mula kay Lee. Ang magkabilang panig ay nagpakita ng napakabilis na bilis mula sa simula. At ang kamao, binti, at tuhod na ito ay pareho. Lalo na ang front leg na ito ni Yao Hun-kun. Ang koneksyon sa pagitan ng mga kamao, binti, at tuhod, napakamakinis. Ito ay isang tugma na may isang pambihirang mataas na antas ng teknikal na kasanayan. Tignan natin kung paano gumanap ang magkabilang panig sa ikalawang laro. Kumusta naman ang mga performance ng nakaraang laro sa unang laro? Makikita natin ang kalidad ng mga kilos ng dalawang koponan. Ang mga pamamaraan ng boxing ay halos pareho mula sa simula. Gayunman, maaaring magkaroon ng mas maraming opensibang kombinasyon si Farhad. Dapat ay mas marami pang mga pamamaraan sa kamao. Ngunit ang pamamaraan ng kamao ni Yao Hun-kun na ito, hindi siya nahuli sa mga individual na pamamaraan o sa pagtatanggol laban sa kanila. Ngunit, malinaw na mas mataas ang tuhod at sipa ni Yao Hun-kun kaysa kay Farhad. Panoorin mo na lang, ito ang unang pagkakataon. Ito ang sandaling nakabawi si Farhad mula sa kanyang combo attack. Sinundan ito ni Yao Hun-kun ng isang backhand straight punch. Ilang kombinasyon ng mga suntok. Kaliwa at kanang tuwid na suntok at ito front sweep kombinasyon. Ang mga welga ng asul na side player na ito ay napaka 3-dimensional. Lumipat pataas at pababa. Ang front hand jab ay nagbubukas ng iyong bantay para magtuon sa pagtatanggol sa ulo na ito. Pagkatapos ay dumating ang flat hook attack ng front hand sa tiyan. Nakikita natin na ang magkabilang panig ay mahigpit pa ring nakikibahagi sa pag-atake. Ganito ang hitsura. Sa ngayon, tila napakatahimik ng estilo ng paglalaro ni Yao Hun-kun. At biglang, napaka-aktibo ni Farhad. Ngunit ang pagiging epektibo ng kanyang mga kilos. Sa totoo lang, kung ikukumpara kay Yao Hun-kun, hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Ito ay isang serye ng mga tuwid na suntok mula sa magkabilang panig. Umatras si Farhad. Tumalikod si Yao Hun-kun. Delikado ang pagwawalis ng sipa na may pagbabago ng anggulo. Tingnan ang bawat suntok pagkatapos ng pag-atake ng suntok ni Farhad. Mabilis na sumunod ang pag-atake ni Yao Hun-kun. At mayroon ding mataas na pagwawalis. Isang mataas na pagwawalis ng foreleg. Ito ay isang bagay. Lumilipad pataas. Isang peking paggalaw ng front leg. Pagkatapos ay ginawa ito sa anggulo na ito. Mahirap magsagawa ng mga pag-atake na parang suntok. Malinaw na malakas ang kontrol ni Yao Hun-kun sa paglipat ng hakbang na ito. Koordinasyon ng katawan. Maaari nating atakehin ang grupong iyon ngayon lang. Malinaw na ang koordinasyon ng katawan ni Yao Hun-kun ay talagang kahanga-hanga. Bagamat unti-unti nang nag-umpisa si Farhad, ngunit tila naapektuhan ito ng pagkilos ni Yao Hun-kun. Hindi naman mabigat ang mga nasanay. Ngayon ay na-corner na ni Farhad si Yao Hun-kun. Napilitang umakyat sa gilid ng lubi. Front leg middle sweep. Naghihintay din si Yao Hun-kun ng pagkakataong mag-strike at magsipa ng husto. Tignan natin kung gaano kahusay ang mga binti at suntok ni Yao Hun-kun. Nakita ang binti na binaliktad at malapit nang magsimula. Kapag nakita ko ang distansya, mali ito. Sa kalagitnaan ng pamamaraan ng pagsipa, ito ay naging isang pagpapabuti sa pamamaraan. Ang kontrol sa katawan ay lampas sa kayang kontrolin ng mga ordinaryong tao. Nabigo ang isang pag-atake sa tuhod. Ngunit ang mga paggalaw ay maganda. Ngayon lang, pagkatapos ng isang mataas na pagwawalis. Matapos ang pag-iwas ni Farhad, sinamantala ng Yao Hun-kun na ito ang sentro ng gravity ng kalaban. Hindi pa ito ganap na nababagay. Kaagad pagkatapos, isang lumilipad na tuhod ang sumunod. Isa pang direktang lumilipad na tuhod. Sige, natapos na ang ikalawang round. Ang teknikal na nilalaman ng laban na ito ay medyo mataas. Bukod dito, ang magkabilang panig ay may malakas na kontrol sa kanilang mga pakilos. Ang kanilang mga kakayahan sa pagbabalik loob ay napakalakas. Ang magkabilang panig ay tila nag-aaway ng mahinahon at walang pag-aalinlangan. Laging may layuning mamamatay tao. Tumaas ang mga undercurrents. Bilang isang tipikal na Thai player ng Yao Hun-kun, bihirang makita ang mga manlalaro ng Thailand na gumagawa ng tama. Isang kombinasyon tulad ng Farhad, kasama ang 3-dimensional na cross combination punch. Hinahawakan ito ng maayos. Dahil karaniwan itong mga manlalaro ng Thailand.
po ako ng ganitong uri ng combo punch, madalas kong gamitin ang mga ito. At isang manlalaro na bihasa sa 3-dimensional cross-style na pag-atake. Ang kanyang pagtatanggol laban sa mga diskarte sa boxing. Ito ay isang maputlang paghahambing lamang. Ito ay magiging napakahirap sa pagtatanggol. Iginigit mong yakapin at kumapit. Iba pang mga paraan upang malutas ang issue. Pero iba ang yaohon kun na ito. Pagkatapos ng pagtatanggol, maaari siyang tumugon sa tamang oras. Ito na ang huling round. Pagkatapos ng forehand jab ni Farhad, agad na sinundan ng isang mataas na pagwawalis. Ang kamay sa harap ay patuloy na kumikislap at nagkukunwari. Ang kaangkupan ng magkabilang panit ay hindi isang issue sa lahat ng bagay. Ngayon, ang mga pagkilos ay hindi nababaluktot. At pagkatapos ay ang isang ito. Walang palatandaan ng anumang palatandaan ng pisikal na pagbagsak. Pag-urong ng binti, pagkatapos kong kunin ang binti, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Kasi pag nahuli ang binti, ito ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay sa Thailand. Tingnan mo, tuloy-tuloy na naman. Ito ang kontra-atake. Napapanahon ang pag-atake. Sinusubukan pa rin ni Farhad. Na-corner ang yaohon kun na ito. Nakikita natin na bagamat walang pakundangang umaatras si yaohon kun. Ngunit sa panahon ng pag-urong, nagawa niyang gumawa ng mga pagkilos sa tamang oras. Dahil dito nag-atubili si Farhad na atakehin ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ang pag-atake ay inilunsad. Napapanahon at mabilis ang kanyang mga pag-atake. Ang isang ito ay para sa iyo. Siguraduhin na ang pagkakasala ni Farhad ay hindi maaaring maging walang pakundangan. Ilang beses na natin itong napanood. Matapos ang dalawang suntok mula kay Farhad, ang yaohon kun na ito ay nag-atake. Ang counter-attack sa pangalawang sunod na suntok ay sumunod ng napakabilis. Napakatumpak, magwalis pabalik. Ngayon lang, ang pulang side player. Ito ay isang klasikong halimbawa. Dahil sweeping sipa. Ngayon, magkabilang panig. Ang nagliliwanag na kaluluwa ay nagniningning sa lupa. Subukang maglakbay sa Thailand. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang siya ay bumaling upang umalis, pagharap sa pag-atake ng backhand ni Farhad, bigla siyang tumalikod, isang kilos ng pagbaba ng kanyang ulo. Napakalaki ng kilusan. Sa ikatlong pag-ikot, tingnan natin ang pag-attack ni Farhad. Relatibong nagsasalita, maging masaktibo. Ito ay isang freestyle na pag-aakyat mula sa harap ng binti. Tila walang kahirap-hirap. Ngunit ang teknikal na nilalaman na kasangkot ay napakataas. Pagkatapos ng ikatlong pag-ikot, ang aktibong pag-atake ni yaohon kun, isa sa mga pagkukunwari na ito, patuloy na mga pamamaraan sa binti na may mapagpapalit ng mga fins. Biglang may naganap na backswing. Ngayon ay Farhad na. Pinipilit si yaohon kun na tumayo sa kanyang mga paa, magsagawa ng ilang kombinasyon ng suntok ng sunod-sunod, cross-type na pag-attack. Ngunit kinokontrol ni yaohon kun ang distansya ng napakahusay. Patuloy na pagwawalis at pagsipapasulan. Ngayon, yaohon kun, hinawakan niya ang gwardiya. Paminsan-minsan, maaaring medyo mas mababa ito. Sige, malapit kong matapos. Hanggang ngayon, mahigpit pa rin nakapikit si Farhad. Sige, tapos na ang ikatlong laro. Nasa ikatlong laro ang dalawang panit. Ang ritmo ng pag-attack ni Farhad, naging mas mabilis pa ito. At si yaohon kun, kung ikukumpara sa unang dalawang laro, kumusta naman ang kanilang sariling pagkakasala? Relatibong nagsasalita, mas malaki pa ang antas ng paglipan sa pagpapagod. Kaunti pa, ngunit ang epekto nito ay masama. Kaya, ang laban na ito ay isang pangunahing laban sa Asia. Sino ang mananalo sa laban na ito? Batay sa desisyon ng tatlong veteran sa laban na ito. 20 hanggang 20. 20 hanggang 20. 20 hanggang 20. Isang cute. Ang mga manunood sa eksena ay tinutugma sa kanilang mga lansa. Inaabangan din namin ito. Nanatiling nakatutok ng mas matagal para makita ang dayong mga high-level showdown. Ikaapat na laro ay nakatali hanggang sa dulo. Sa isang tiebre, ito ay katumbas ng unang tatlong pag-ikot. Natapos ang dalawang panig sa isang draw, at pagkatapos ay 0 ang score. Panahon na para subukan ito. Kaninong pagsalakay ang mas aktibo? Kaninong mga praktikal na kasanayan ay mas malakas? Si Farhad ay walang humpay na nagpupumilit ngayon. Malapit sa katawan ni yaohon kun, magsagawa ng ilang malapit hanay na kombinasyon ng mga suntok. Pag-urong ng binti, nabigo ang low leg sweep, pagkatapos ay walisin ang gitna ng brush. Napakalagkit ng paglalaro ni Farhad. Sila ay pinipilit ng mahigpit. Huwag maglagay ng distansya sa pagitan nila ni yaohon kun. Ang distansya ng isang sipa. Ito ay isa. Pagkatapos ng isang flash, isang bigla ang mas malapit, isang hook punch sa tiyan.
Ginamit ko na ito ng 2 beses sa isang hilera, at ito ay gumagana ng napakahusay. Pagkatapos ay tuwid nang hinahampas ang mga kamao mula sa magkabilang panig. Dagdag ang isang hook na nakakatambal sa siya. Ang magkakasunod na combo punches ay napaka-epektibo. Magkakasunod na combo punches. Si Yao Honkun ay nagdusa ng isang serye ng mga pinagsamang suntok. Pero ngayon ay kalmado pa rin siya, diba? Walang ganap na takot. Nakakagulat na matapos ang isang serye ng mga napakatumpak na kombinasyon ng mga suntok. Maaari rin siyang maghatid ng napakabilis na mga counter-attack na may tuwid na suntok pagkatapos matapos. Kitang-kita ang kanyang kontrol sa korte. Tingnan ang sitwasyon sa korte ngayon. Malinaw na malinaw ang inisyatibo ni Farhad. Bukod dito, mayroong iba't ibang mga kapansin-pansin na pamamaraan. Ito rin ay lubos na malinaw. Okay, pagkatapos ay counter na may isang tuwid na suntok. Isang serye ng mga suntok sa pasulong ang napilitang si Yao Honkun sa gilid ng lubil. Ako, tuwid na suntok, tuwid na suntok. 3 suntok na dapat sundan. Sa pag-ikot na ito ng mga tiebreaker, mas aktibo pa ang paglalaro ni Farhad. Tila may bahagyang bentahe si Farhad sa mga tuntunin ng tibay. Sa puntong ito, paulit-ulit na nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Ngayon lang, bigla ang suntok ang backhand mula kay Yao Honkun. Mababa ang katawan ni Farhad. Medyo mababa ang posisyon ng katawan. Akala ko malapit na akong malaglag. Ngunit ito ay lubhang mapanganib. Mula sa anggulo na ito, tila malapit ka nang mahulog sa lupa. Ang huling 10 segundo, pagkatapos ay na-corner ni Farhad si Yao Honkun. Yao Honkun, kung hindi ka magtapon ng suntok sa lalong madaling panahon, mawawala ka. Pagkatapos ng game 4 game overtime. Sa aking palagay, mas naging aktibo si Farhad sa larong ito. Bukod pa rito, ang kapansin-pansin na epekto ay malinaw na mas mataas kaysa sa Yao Honkun. Ang inisyatiba sa laro ay nakasalalay din kay Farhad. Susunod, sino ang mananalo sa laban na ito? Pagkatapos ng gayong mabangis na labanan, sino nga ba naman ang makakatanggap ng kaluwalhatian at karangalan? Ang huling resulta ng laban na ito ay 9 bawas sa 0. Nanalo si Lan Fang. The winner is Blue Product! Congratulations, Mr. Farhad!